Hello listeners and viewers! Ako po si Miss Len at panibagong istorya naman ang ating pagsasalu-saluhan dito lang yan sa ating pinakabagong channel, ang TSN Official. Kaya po wag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para updated po kayo sa aming mga bagong uploads. Pero bago yan, syempre hindi mawawala ang ating comment of the day. We have here from Fel Enriquez 9432. Nakakaaliw naman ang boses ng narrator. Hindi boring. Pa-shoutout sa next upload, Fel Enriquez, Region 4A Calabarzon, Calamba City, Laguna. Maraming salamat po sa ating mga viewers and listeners dito po sa ating channel TSN Official. At wag na nating patagalin pa dahil alam ko excited na kayo para sa panibagong storya ni Vivian at Adam. Ngayon po bang alis natin, ma'am? Napatigil si Vivian sa pagmumuni-muni nang marinig ang boses ng kanyang personal driver. Doon lamang natauhan si Vivian at napatingin sa mga bagahe na nasa paanan niya. Oo Manong, pero may kukunin muna ako sa opisina bago tayo umalis. Tumango naman si Mang Ruel at kaagad na sinimulang ilagay ang mga bagahe ni Vivian sa malaki at mamahaling van. Habang ginagawa ayon ni Mang Ruel, ay hindi mapigilan ni Vivian ang sarili na pasadahang muli ng tingin ang kanyang malaking bahay. Magara ang dating nito. Tiyak na mamahalin ang lahat ng bagay, ngunit tila ba may nakakubuling pigati sa bawat kislap ng diamanteng mga palamuti. Bahay nga ito ni Vivian, ngunit hindi naman maituturing na tahanan. Handa na pong lahat, ma'am. Tumango si Vivian. Kung gayon, ay tumulak na tayo. Hindi nagtagal ay nakarating din naman si Vivian sa kanyang kumpanya. May kailangan pa kasi siyang kunin dito bago siya tulunyang pumunta sa Isla del Real. Isang isla na kailangan niyang puntahan para sa negosyo. Maraming bumati sa dalaga habang papasok siya ng kumpanya. Ngunit natili lamang ang striktang tingin nito at hindi man lang nagawang ngumiti o kaya ay bumati pabalik. Iha, akala ko ba'y tumulak ka na patungong Isla del Real? Naabutan ni Vivian ng tiyahin na nakaupo sa sarili niyang swivel chair sa loob ng kanyang opisina. Mabilis din namang tumayo ang tiyahin at hilaw na tumawa. May kukunin po ako rito, tita. Bakit nandito kayo sa opisina ko? Sinulyapan din ni Vivian ang kanyang tiyuhin na kanina lang ay komportableng nakaupo sa sofa. Pero nang dumating si Vivian, ay mabilis ding tumayo. Bumisita lang kami sa kumpanya mo, iha. Alam mo na, alam naman namin aalis ka ngayon. Kaya willing naman kaming tumulong sa pag-handle ng mga tauhan mo. Dahan-dahang tumango si Vivian at lumapit sa kabinet na nasa gilid lamang at hinanap ang kinakailangan niyang papeles. Kailan ka nga pala uuwi rito, Vivian? Binalingan ng dalaga ang tiyo at sumagot. Sa susunod na buwan po. Isang buwan din ang itatagal ko doon. Kailangan ko makahanap ng magandang lugar para sa susunod na pagtatayuan ng building. Kailangan kong tingnan ng lahat ng magagandang lugar doon para masigurado ko na patok ito sa mga customers. Ay nako, iha. Napaka-hands-on mo talaga sa mga bagay na ito. Pwede mo namang ipagawa sa mga tauhan mo. Mas maganda pa rin po talaga na ako mismo yung nakakakita sa lugar. Kaya medyo matatagalan po ako roon. Tumangutango naman si Deo at sumang-ayon sa sinabi ng pamangkin. Sige iya. Siguraduhin mo lang na trabaho ang pupuntahan mo roon, Huwag ka masyadong lumapit sa mga mababa lamang ang antas sa buhay. Maliwanag. Alam mo naman kung anong kanya nilang gawin. Uhututan ka lang ng mga yan. Mabilis na sumang-ayon si Lucille upang sumang-ayon sa sinabi ng asawa. Mas mabuti na yung sigurado at nag-iingat, iha. Masyado nang mahirap magtiwala ngayon. Associate yourself with people like us. Mataas ang narating sa buhay. Mingle with the people with the same level as you are. Tumango si Vivian at ngumiti sa kanyang tsuhin at tiyahin.
Yung kasi lagi ang payo ng mag-asawa sa kanya. Simula kasi noong namatay ang mga magulang ni Vivian, ay ito na ang tumayong magulang niya. Hindi man siya nito lagi inaalagaan at binubuhusan ng pagmamahal, ay nagpapasalamat pa rin siya sa mga ito. Gulat man sa biglaang concern ng mag-asawa sa kanya, ay hindi na ito inalintana pa ni Vivian. Sa isip ng dalaga, ay siguro kahit paano, mamimiss din siya ng mga ito. Tuluyang nagpaalam si Vivian sa mag-asawa at tumulak sa kanyang private yacht. Balak sanang gamitin ni Vivian ang kanyang private plane, ngunit isang airport lamang ang nasa isla at pribado pa ito. Gusto sana ni Vivian na makausap ang may-ari upang hayaan siyang doon lumapag dahil handa rin naman siyang magbayad kahit gaano kalaki. Pero kahit sobrang laki ng perang gusto niyang ilatag, ay masyado pa ring mailap ang may-ari nito. Kaya't napilitan na lamang si Vivian na gamitin ang private yacht. Hindi nagtagal ay nakita na ni Vivian ang isla na pupuntahan niya. Bahagyang nangunot ang noo ni Vivian nang tumigil ang kanyang yate. Anong nangyayari, Manong Ruel? Nako ma'am, masyara po kasing malit ang daungan ng isla. Hindi po natin pwedeng ilapit ang yate, kaya hanggang dito lang po ang yate mo. Kinamot ni Mang Ruel ang batok. Inis naman na inalis ni Vivian ang sunglasses at maarteng nagtanong. So, how am I supposed to go down? Lalangoyin ko ang dagat? Muling napakamok sa batok si Manong Ruel. Alam niyang gano'n magre-react ang amo niya dahil mula bata pa si Vivian ay nandoon na siya at tila ba nasanay na siya sa kaartehan nito. May maliliit po na bangka ma'am. Yun po ang sasakyan natin patungo sa daungan. Maarteng napasinghap ang dalaga at dumungaw sa dagat. Doon niya nakita ang mga maliliit na bangkang umaandar patungo sa malaki niyang yate. Paano mga gamit ko, Manong? Isasakay rin natin sa ibang bangka ma'am. What? Are you sure that's safe? Paano kung mahulog ang iba? Mahalang mga yan, Manong. Bago pa makasagot si Manang Ruel, sa paghihimotok ng amo, ay may nagsalita na galing sa likod ni Vivian. Magandang hapon po, Manang Ruel. Napaangat ang tingin ng matanda sa biglaang dumating at kaagad na nagliwanag ang muka. Iyo, nandito ka na pala. Handa na po bang lahat? Mabilis na napabaling si Vivian sa may-ari ng baritonong boses at sa paglingon niya ay bahagya siyang natigilan. Sa kanyang harap, ang pinakamatipunong lalaki na nakita niya sa tanang buhay niya. Napaawang ang labi ni Vivian at napatingin sa magandang hubog ng katawan nito na malaya niyang pinagpiyastahan ng tingin dahil sa suot nitong puting t-shirt na nahahapit ang kanyang mga muscles, pati na ang dibdib nitong malapad. Hanggang sa napatingin si Vivian sa madidilim nitong mga mata. And you are? Hindi mapigilan ng dalaga ang magsalita. Tila ba naakit sa magandang lalaki na nasa harap niya. Siya po si Adam, ma'am. Bangka niya po ang sasakyan mo. Patungo sa daungan. Nangunot ang noon ni Vivian. May-ari ng bangka? As in, isa kang fisherman? Nakatakas sa labi ni Vivian ang himig ng panliliit at pagkabigo. Tama kayo, ma'am. Isa akong mangingisda. Laglag ang panga ni Vivian na nakatingin sa lalaki. Hindi makapaniwala ang dalaga na totoo ngang mahirap lang ito. Mangingisda? As in, fisherman? For real? Bahagyang napatawa si Manong Ruel sa ekspresyon ng dalagang amo habang kumunot naman ang noo ni Adam. Opo, ma'am. Nakitrip po dito si Adam sa isla. At isa po siya sa mga mangingisda rito. Guwapo at makisig. Hindi ba, ma'am? Mabilis na nagbago ang timpla ng mukha ni Vivian at tila ba hindi na siya nagagwapuhan sa binata dahil sa nalaman na mangingisda pala ito. No, he is not attractive at all. Tumaas ang kilay ni Adam na nakatingin ng malalim sa dalaga. Napalunok si Vivian at inisnaban ang lalaki.
Ano pang hinihintay natin? Gusto ko na magpahinga. Napangiwi si Manong Ruel habang mas lumalim naman ang gitla sa noo ni Adam. Bumulong naman si Manong Ruel sa binata. Pagpasensyahan mo na, Adam. Medyo ganyan lang talaga yung amo ko. Medyo lang naman. Medyo may pagka-spoiled brat. Dinilaan ni Adam ang pang-ibabang labi at tumango-tango kay Manong Ruel. Ayos lang, Mang Ruel. Hindi rin naman kagusto-gusto yung babaeng to. Nanlaki ang mga mata ni Vivian dahil narinig niya ang sinabi ni Adam at mabilis na sinamaan ng tingin ang binata. Excuse me? How dare you? Hindi mo ba alam na maraming nagkakagusto sa akin? Nakapila pa yan. May CEO, Amerikano, models, artists, at marami pa. Hiningal si Vivian dahil sa biglaang pagsigaw niya. Hindi naman nagpatinag si Adam at sa halip ay nakgibit balikat pa. Bulag siguro. Mas nanlaki ang mga mata ni Vivian at akamang susugurin na si Adam nang tumalikod ito. Tayo na. Akala ko ba gusto mo na magpahinga? Masama ang loob ni Vivian na sumunod sa lalaki at sumampa sa maliit na bangka nito. My gosh! This is a very small boat! Napakan-comfy! Is this for real? Tahimik lang si Adam kahit na panay ang reklamo ng dalaga. Nagsimula nang magsagwan si Adam nang biglang tumili si Vivian. What are you doing? Bakit nagsasagwan ka na? Bakit natin iiwan si Manong Ruel? Are you trying to kidnap me? Umawang ang labi ni Adam sa pagkagulat sa sinabi ni Vivian. Hindi mawari ni Adam kung maiinis ba siya sa kaartehan ng dalaga o matatawa na lang. Napahilamos naman sa mukha niya si Manong Ruel nang marinig ang sinabi ng dalaga. Kumalma ka, ma'am. Hindi po kita type. Sa ibang bangka sasakay si Mang Ruel. Ha? Ako pa ngayon ang hindi mo type. For your info, hindi rin kita type. And hey, I'm attractive. Nagsimula ulit magsigawan at magsagwan si Adam at hindi na pinansin ang dalaga. You think siguro na I like you? Oh, please. Marami akong suitors in Manila, no? So masasabi ko na I'm attractive. Halos mapahilamos si Adam sa mukha dahil sa pinagsasabi ni Vivian. Hinding-hindi nga talaga ata titigil ang dalaga dahil lang nasabihan itong hindi attractive. Alam mo ba, ma'am? Kapag masyado ka maingay sa dagat, nagagalit ito. At baka magpadala ng malaking tsunami. What? For real? Napangiwi si Adam at hindi napigilan ng sarili na humalakak. You liar! Bakit ka naman maniniwala? Ano ka, bata? Bakit hindi? Lagi kang nandito. Always. Kasi nga diba it's your work? Malamang baka totoo pala. Napailing si Adam at tinago ang ngisi kahit na masamang-masama na ang tingin ni Vivian sa kanya. Edukada ka naman sana. Umawang ang labi ni Vivian at mabilis na sinamaang muli ng tingin si Adam. Ano naman ngayon kung muntikan mo na akong maloko? Siyempre maniniwala ako. Dahil isang mangingisda ka nga lang, hindi ba? Sinamaan din ni Adam ng tingin si Vivian dahil sa ginamit nitong salita. Hanggang sa makadaong sila, ay masama pa rin ang tingin nila sa isa't isa. Nako, buti naman nakarating na kayo. Akala ko pa naman dolodorin nyo ng isa't isa, samaan ng loob at samaan ng tingin ninyo. Oh, please, Manong. Gusto ko sanang gawin. Kaso nakakaawa naman ng mga locals dito. Kung liliit ang mga isda na mabebenta kung mawawala yan. Peking ngumiti si Vivian. Hindi ako pumapatol sa maarte at makakitid ang utak. Suminghap si Vivian sa pagkainsulto. Ha? You? Umalis ka na nga. Ayoko na makita ka pa. Gladly, ma'am. Ayoko na rin makita ka. Pero dahan-dahan lang. Baka bumisita ako sa panaginip mo. Sa pagkainis ay kinuha ni Vivian ng sandals at akamang ibabato na niya sa mukha ni Adam. Nang mapatingin siya sa hawak niya. Nalukot ang mukha ni Vivian lalo at hindi itinuloy ang balak niyang gawin.
Mahal to. Just go away. Psh. Umalis din naman si Adam at naiwan si Vivian na inis at buwisit na buwisit. Bangag si Vivian kinabukasan. Hindi siya nakatulog ng maayos dahil paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ni Adam. O Iha, bakit parang inaantok ka pa? Hindi ka ba masyadong nakatulog? Napailing si Vivian at humigab pa habang nilalagay ang pagkain sa lamesa. Umaga iyon at may buffet sa hotel kung saan siya nag-i-stay. Palagi akong binabangungot. Muling naisip ni Vivian ang panaginip niyang si Adam at mabilisan nanginig kunyari at sumangayon sa sarili na bangungot nga iyon. Nako, Iha. Hindi ka ba komportable rito sa hotel niya ito, Iha? Bago pa kasi ang hotel na ito. May mga under constructions pa nga roon sa ibang parte. Baka gusto mong lumipat sa ibang hotel. Ayos lang, Manong. Siguro, naninibago lang ako. Isa pa, kahit under construction pa ang hotel na to, wala na paniguradong lugar na makapagbibigay ng ganito kagandang ambience sa akin. At komportable rin ang kama nila. Napatango naman si Manong Ruel sa sinabi ni Vivian. Nagsimula ng kumain ng dalaga nang biglang nahagip ng tingin niya ang lalaking pumapasok sa bangungot niya. Mabilis na nabilaukan si Vivian, lalo na nang tumingin din sa kanya ang lalaki. Abat, anong ginagawa ng mga gisdang yun dito? Sinusundan niya ba ako? Napabaling kaagad si Manong Ruel kay Adam. Nako, ma'am. Nandito lang iyan kasi kaibigan niya ang may-ari ng hotel. Napaawang ang labi ni Vivian sa sinabi ni Mang Ruel. Ang totoo kasi ay sa islang iyon nakatira si Mang Ruel. Kaya naman marami itong alam sa mga lugar at maging sa mga tao. At saka wala naman po kayong dapat ikabahala, ma'am. Dahil na pakabait po niyang si Adam. Umismid si Vivian at inirapan ng binata bago bumalik sa pagkain at sinubukang ignorahin ang presensya ng binata sa kabilang lamesa. Hindi nagtagal ay natapos na rin si Vivian. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid para maghanda. Dahil hindi na niya kaya pang makita ang binata dahil sa hindi malamang dahilan ay hindi niya maiwasang mapasulyap dito. Ma'am, may nahanap na pong tour guide. Guminhawa ang pakaramdam ni Vivian nang marinig si Manong Ruel. Nasa baba sila ng hotel at hinihintay ang tour guide niya. Ang tour guide ni Vivian ang siyang sasama sa kanya sa mga lugar na kanyang pupuntahan at kapag nakapagdesisyon na siya kung alin sa mga lugar ang pagtatayuan niya ng bagong business, ay uuwi kaagad siya ng Manila. Mabuti naman, Manong. Ayokong patagalin pang pananatili ko rito. Strikta ang tingin ni Vivian habang nakatingin sa dagat na nasa harap ng hotel. Napakagandang tanawin ang nasa harap ni Vivian, ngunit hindi man lang niya ito nagawang purihin dahil trabaho at pera lang ang umiikot sa isipan niya. Masyado ka naman nagmamadali, ma'am. Ayaw mo bang mag-relax kahit sandali? Malayo sa trabaho at makihalubilo ng konti. Umangat kaagad ang kilay ni Vivian at pinasadahan ng tingin ng mga tao sa paligid niya. Bago maldita ang tingin, na binalingan si Manong Ruel. Makihalubilo? Nakakita mo ba mga tao rito, Manong Ruel? Masyadong... Hindi na tinapos ni Vivian ang insultong dapat sana ay sasabihin. Dahil alam niyang kahit paano ay mahal ni Manong Ruel ang mga tao dahil dito rin ito lumaki. Huminga ng malalim si Manong Ruel. Bagamat nasaktan sa pinapahiwatig ng dalaga, ay hindi mapigilang maawa. Alam niya kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Vivian sa mga mahihirap. Ma'am, hindi naman lahat ng tao na mahirap lang ay masama ang hangarin sa iyo. Natahimik si Vivian, ngunit mas tumigas lamang ang ekspresyon niya. Nasaan na ba ang tour guide, Manong? Napabuntong hininga si Manong Ruel sa mabilis na paglihis ni Vivian sa topic. At bago pa ito makasagot, ay may staff na biglang dumating. Magandang umaga po. Nandito na po ang tour guide, Miss Cuevas. Napalingon si Manong Ruel at Vivian. Laglag ang panga ni Vivian na nakatingin kay Adam. Ikaw? Umismid si Adam. Oo nga.
Ano naman ngayon? Are you stalking me? Aba. Malaking pag-aakusa yan. Masyado naman atang mataas ang tingin mo sa sarili mo, ma'am. Napasinghap si Vivian sa narinig. Akala ko ba mangingisda ka? Napaismit muli si Adam at tuluyang napagtanto sa sarili na ayaw niya sa dalaga. Kasi ma'am, marami po siyang kayang gawin. Humagikik pa si Ana at tila ba kinikilig na sinulyapan pa si Adam. Kumindat naman si Adam sa dalaga dahilan ng mas lalong panggigigil ni Vivian. Excuse me, I asked for a tourist guide, not a fisherman. At pwede ba? Huwag kayong maglandian sa oras ng trabaho. I demand na bigyan niyo ako ng mas competent na tour guide. Napatayo ng maayos si Ana. Siya po kasi yung pinaka-competent na tour guide, ma'am. Dahil dito na siya lumaki. At, wala na rin pong ibang available. Napakamot sa ulo si Ana. Pasensya na sa mga unprofessional ko ang nasabi, ma'am. Pero wala na po kasing ibang tour guide na maibibigay namin sa inyo. Hindi naman kailangang sigawan ng employee. Seryoso ang mukha ni Adam habang halos umusok na ang ilong ni Vivian dahil sa tumataas na galit. Pasensya ka na rin, Adam. Gusto lang talaga ni ma'am na matapos na kaagad dito upang makabalik na siya sa Maynila. Tumango si Adam sa sinabi ni Manong Ruel. Bumaling naman si Manong Ruel sa amo. Kung ayaw mo po talaga kay Adam, ma'am, maaaring maghintay muna tayo kung kailan available ang ibang tour guide. Yun nga lang. Baka itong magiging dahilan kung bakit medyo mapapatagal kayo rito. Huminga ng malalim si Vivian at hinilot ang sentido. Fine. Tatanggapin ko na yan. Hindi rin naman niya kailangan kausapin ako sa biyahe. Sinamaan ni Vivian ng tingin si Adam bago padabog na kinuha ang handbag. Ano na? Mabilis na tumalikod si Ana at umalis habang naglakad kaagad si Manong Ruel kasama si Adam patungo sa gagamitin nilang van. Binuksan ni Adam ang pinto ng van at inilahad ang loob kay Vivian. After you, maldita. Mahina ang boses ni Adam sa huli kaya hindi iyon narinig ng klaro ni Vivian. Anong sabi mo? Naging inosente ang mukha ni Adam. Po, ang sabi ko, after you, ma'am. Umigting ang panga ni Vivian at inirapan ng lalaki bago pumasok. Akmang papasok na rin si Adam sa tabi niya nang tinaasan niya ito ng kilay. At saan ka uupo? Doon ka, sa gilid ni Mang Ruel. Umismid si Adam at mabilis na sinarado ang pinto ng van bago pumasok sa passenger seat. Habang nasa biyahe ay nagdaldalan si Manong Ruel at Adam habang tahimik lang si Vivian at patingin-tingin lang sa mga nadadaanan nila dahil hindi rin naman niya maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawang tao sa harap niya. Nag-uusap sila tungkol sa kung paano makakahuli ng maraming isda. Ilang sandali pa at sa wakas ay dumating na sila. Isa itong lugar sa gilid ng kalsada. Bakanteng lote at sa hindi kalayuan ay isang gas station. Nandito na tayo, ma'am. Hindi ba't sinabi ko wag mo akong kausapin? Umikot ang mata ni Adam. Tour guide po ako, ma'am. Part po sa trabaho ko ang sabihan kayo ng mga background tungkol sa mga lugar na to. At kung maaari nga po, sasabihin ko ang mga advantages at disadvantages sa mga lugar na to sa business mo. Kumunot ang noo ni Vivian at hindi man aminin ay alam niyang may punto ang binata. Ayoko pa rin kausapin ka. May problema ka ba ron? O siya, sige po. Mananahimik na. Sumuko na lamang si Adam at napailing sa katigasan ng dalaga. Lumabas sila sa van. Umikot-ikot sila sa paligid ng lote at hindi mapigilan ni Vivian na mapatanong kay Manong Ruel. Sa tingin mo, Manong, bakit maganda to para sa susunod kong business? Hilaw nang umisi si Manong Ruel. Sa totoo po niyan, ma'am, wala akong alam sa mga ito Si Adam po ang maraming alam. Napakamot si Manong Ruel sa ulo at humingi ng pasensya. Inis naman na napalingon si Vivian kay Adam na nagpapatay mali siya sa narinig.
ayaw man ng dalaga na kausapin ng lalaki ay kailangan. Oh, bakit hindi mo gawin ang trabaho mo? Dahan-dahang lumingon si Adam kay Vivian at nagkunwaring hindi marunong magsalita at pasenyas-senyas lang. Pipi ka ba ha? Magsalita ka ng maayos. Akala ko ba ayaw mo ko makausap? Umigting muli ang panga ni Vivian. Just do your job. Umangat ang gilid ng labi ni Adam dahil sa pagkainis ni Vivian. Sabihin mo muna na kailangan mo ko. Umawang ang labi ni Vivian at napasinghap. This is ridiculous. Kita mo yan, Manong? Napaka-unprofessional. Gusto mang matawa ni Manong Ruel sa dalaga, ay tumikim na lamang siya para pigilan ito. Sige na iyo. Baka pa ma-high blood si Ma'am Vivian eh. Inaasar mo rin ba ako, Manong Ruel? Wala akong high blood ha? Napatikim muli si Manong Ruel at patay mali siyang umiling. Oh, wala ba? Bago pa mas lalong mainis si Vivian, ay nagsimula ng magsalita si Adam. Nagpupuyos man si Vivian ay hindi niya napigilan ang pakikinig dahil kailangan ito para sa business niya. At habang tumatagal na magsasalita, ang binata ay mas napagtanto niya na maraming ang alam ang binata sa lugar. Magandang lokasyon to dahil dito, minsan dumadaan ng mga tao. Lalo ng mga foreigners dahil sa gas station. At habang nagpapagasolina sila, ay baka makurious sila kung anong naririto. Tumango-tango si Vivian sa paliwanag ni Adam at pilit na pinapaalala sa sarili na huwag mamangha sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Adam. Nakalipas ng ilang oras at 3 lokasyon na ang nabisita nila. Hindi mapigilan ni Vivian na humanga ng tahimik sa kagalingang magsalita ni Adam. Marami itong alam, pati ang mga history ng lugar ay alam nito. Kagaya po ng lugar na to, ma'am. Napakaganda, hindi ba? At isa rin po ito sa importanteng lugar dito sa Isla del Real. Napatingin si Vivian sa paligid. Nasa isang lugar sila na maraming puno pero hindi naman nakakatakot. Maganda rin dito, ma'am, ano? Parang nature vibes. Tumango-tango naman si Vivian. Bakit importante to? Nagkatinginan si Manong Ruel at Adam at dahan-dahang lumayo sa kanaroroonan ni Vivian. Nangunot naman ang noo ng dalaga dahil sa reaksyon ng dalawa. Kasi, ma'am. Tumaas ang kilay ni Vivian dahil sa pabitin na sambit ni Manong Ruel. Bakit? Anong meron? At bakit kayo papalayo ng papalayo sa akin? Kasi may babae. Mas kumunot ang noo ni Vivian. Ano naman kung may babae? May babaeng pumunta rito sa ating gabi. Lumunok si Vivian dahil sa boses na ginamit ni Manong Ruel. Nananakot, mahina at nakiakap pangilabot. Pumunta siya rito at nagpakamatay. Diyan mismo sa kanatatayuan mo. Mas mabilis pa sa 4:00 na tumalon si Vivian papalayo at tumili. Dahil sa kanyang pagtalon ay dumiretso siya kay Adam. Hindi iyon inaasahan ni Adam kaya naman nawalan ng balanse ang binata at natumba silang pareho sa lupa. Magkadikit ang katawan na nagkatinginan silang dalawa. Nakapinta ang takot sa mukha ni Vivian habang gulat naman si Adam na nakatingin sa kanya at umawang pa ang labi. Malakas ang tibok ng puso ni Vivian dahil sa kaba, kaya ramdam na ramdam ni Adam ang bawat pitik ng puso ng dalaga. Nang mapagtanto ni Vivian na nasa ibabaw siya ng binata, ay mabilisan siyang tumayo. Ma'am, biro lang po yun. Ayos ka lang ba? Mula sa pagkaramdam ni Vivian ng takot, ay napalitan ito ng nagbabadyang galit. Biro? You guys think it was funny? Napangiwi si Manong Ruel sa malakas na sigaw ni Vivian. Taas baba ang dibdib ni Vivian dahil sa galit at tiningnan ng masama si Adam na tumayo na rin at nagpagpag. You started all this! Tinuro niya si Adam at galit na galit ang muka. Ma'am, pasensya na po. Pasensya? Pasensya ha? Hindi ako narito para makipagbiruan. And yet you... Never mind. You two,
are fired! Namutla si Manong Ruel sa sinabi ng dalaga. Teka lang, Vivian. Huwag mo ko mabivyan-bivyan ah. See how unprofessional you are? I should have known. Sisante ka na. Hindi mo ko tauhan, ma'am. At may gana ka pang depensa ng sarili mo. Sisiguraduhin ko na masesesante ka. Ibalik niyo ako sa hotel ngayon din. Nagpupuyo sa galit si Vivian nang makarating sa hotel. Ma'am, teka lang po. Teka lang. Tumatakbo si Adam at sinusundan ang dalaga, ngunit hindi nagpatinag si Vivian sa pagtawag ni Adam sa kanya. Galit na galit siya at buong-buo ang loob na tatanggalin si Manong Ruel sa trabaho at gagawin niya rin ang lahat para lang matanggal si Adam sa trabaho. Ma'am, pakinggan niyo muna ako. Hinila ni Adam ang kamay ni Vivian dahilan upang mapalingon ang dalaga sa kanya. Mabilis din namang iwinaksi ng dalaga ang kamay ng binata. Don't touch me! Napapikit ng mariin si Adam sa sigaw ng dalaga. Talagang nagsisisi siya sa pagbibiro niya. Look, alam kong kasalanan ko talaga, ma'am. Pero please, wag mo naman sanang tanggalin sa trabaho si Manong Ruel. Give us another chance. Gustong matawa ni Vivian sa sinabi ng binata at talagang nagawa pa nitong mag-English. Kung ayaw niyo naman palang matanggalan ng trabaho, sana iniisip niyo muna yung mga bagay-bagay bago niyo gawin. I know. Pero please, sinubukan lang naman sana namin na kahit konti mag-enjoy ka. Masyado kang seryoso at masyadong focus sa trabaho. So tinakot niyo ako? Bakit? Sumaya ba ako? Maybe it was for your entertainment. Siguro gusto niyong sumaya at ako pang itinaya ninyo. At sino kayo para magdesisyon kung kailan ako mag-e-enjoy? Wala kayong pake kung focus ako sa trabaho dahil yun din naman ang pinunta ko rito. Taas-baba ang dibdib ni Vivian dahil sa kanyang sigaw. Lumambot ang ekspresyon ni Adam at tumangu-tango. Nakapinta ang pagsisisi sa muka. Tama ka, ma'am. Kasalanan talaga namin yun. Pero sana, kahit sa akin yun nalang ibuntong yung ganit nyo. Ilang taon na nagtatrabaho si Manong Ruel sa inyo. Alam ko po yun. At mahal niya ang trabaho niya. Gagawin ko lahat, wag mo lang siyang tanggalin sa trabaho. Gusto niyo lang talaga makita na masaya kayo. Natigilan si Vivian at napaisip na tama si Adam. Ilang taon na si Manong Ruel sa pagiging driver niya. At kung tutuusin, ay mas kilala pa ni Manong Ruel si Vivian kaysa sa kanyang mga tita at tito. Huminga ng malalim si Vivian dahil kung may mahirap man na tao na pinagkakatiwalaan niya, ay si Manong Ruel iyon. Kung ganun, sige. Hindi ko na siya tatanggalan ng trabaho. Nakahinga ng maluwag si Adam at akamangingiti na nang magpatuloy si Vivian. Pero kapalit niyon, ay magiging personal assistant kita. You have to be with me every day. Kahit papupunta ako sa iba't ibang lugar dito sa isla, o kahit pa sa mga araw na gusto ko magpahinga lang dito sa hotel, gagawin kitang utusan. Napaawang ang labi ni Adam. Pero, may angal ka? Madali lang naman akong kausap, Adam. Matigas ang boses ni Vivian dahilan upang malaman ni Adam na seryoso si Vivian. Napahugot ng malalim na hininga ang binata at umiigting ang panga na tumango. Kung gayon, susundin ko ang lahat ng utos mo, ma'am. Matagumpay na ngumisi si Vivian dahil alam niyang labag sa kalooban iyon ni Adam. Mabuti. You can tell Manong Ruel that he can keep his job. Sa gabing iyon ay hindi nakatulog ng maayos si Vivian sa kaiisip ng masasamang plano kung paano siya makakaganti kay Adam. Hindi matatahimik ang kanyang kaluluwa hanggat hindi pa niya nabibigay ang ganti niya kay Adam. Pahihirapan niya ito. Iyon ang sigurado siya. Sa kabilang dako naman ay nasa dalampasigan si Adam, kasama ang iba pang staff ng hotel at pati na rin si Manong Ruel. Ganon na talaga ang gawain ng mga staff sa hotel. Tuwing gabi ay tumatambay sila sa dalampasigan at nagkakwentuhan. Maganda talaga ng bagong guest natin. Naku, maganda nga pero ma-attitude naman.
Ganun talaga siguro kapag mayaman, oh. Medyo suplada. Hindi ba't ikaw ang tour guide niya, Adam? Kamusta naman ang ugali? Baka nahihirapan ka na sa tour guide, ah. Kasi nga, mangingisda ka pa. Baka gusto mong palit tayo. Natawa silang lahat dahil sa biro ni Joros. Mukhang natamaan ata ito sa ganda ni Vivian. Umismid naman si Adam. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo, Joros. Sumimangot naman ito. Damot naman ito. Kahit sa'yo ng sweldo ko, Adam. Basta makita ko lang si ma'am. Kumunot ang noo ni Adam. Di mo kakayanin ang ugali nun. O bakit ikaw ba, Adam? Kakayanin mo? Hindi umimik si Adam at tumitig lang sa dagat. Naku, huwag mo sabihin gusto mo yon, Adam. Anong gusto? May tiis naman yan si Adam, no? Ang pangit-pangit ng ugali nun. Si Ana ang dumepensa para kay Adam. Ngunit, mas hinihintay ng mga staff ang reaksyon ng binata at ang sagot nito. Lumingon ang lahat ng staff kay Adam. Sina Rogie, Maris, Ana, Rhea, Joros at Sheena. Umismid si Adam. Malabo. Hindi ko type ang mga suplada at mata pobre. Ano bang type mo, Adam? Nagkatinginan kaagad ng mga staff at tiningnan si Ana na hinaplos ang buhok at mahinhinang ngumiti. Gusto ko lang ng mabait at mahinhin. Pasimpleng tinulak ni Marie si Ana at nangaasar na nginisian si Ana. Kagaya pala ni Ana. Mabilis na naghiyawan ng lahat habang pangiti-ngiti lang si Ana. Hindi naman umimik si Adam at nagkatingin lang sa kawalan. Nang pauwi na si Adam, ay naisip niya ang sinabi ni Rhea. Ako, magkakagusto sa supladong yun. Papatwag na lang. Wala naman talagang kagusto-gusto sa kanya. Siguro maganda nga siya. Pero yun lang. Pailing-iling pa si Adam habang kausap ang sarili niya. Napaka pobre pa. Porke mangingisda lang. Akala niyo siguro gusto ko siya. As if. Naalala bigla ni Adam ang nangyaring aksidente kanina. Ang takot na takot si Vivian na nakapatong sa kanya. Mabilis na ginulo ni Adam ang kanyang buhok. Anak nang, bakit ba pumapasok pa sa isipan ko yun? Basta, hindi ako magkakagusto sa kanya. Maganda ang gising ni Vivian. Handang-handa na siya sa araw na iyon. Magandang umaga, Manong Ruel. Napakurap si Manong Ruel sa magandang pagbati ni Vivian. Ito ata ang pinakaunang maligayang bati ni Vivian sa kanya. Mukhang magandang gising mo, Ma'am Vivian. Tumawa bigla ang dalaga dahilan upang mas lalong magulantang ang matanda. Nakita naman ni Manong Ruel na tumawa si Vivian, ngunit iyon lamang ay mga peke. Lalong-lalo na kapag nasa isang piging ito kasama ang mga plastik na mayayamang mga tao. Ay, kung alam mo lang, Manong Ruel. Kung alam mo lang. Napalingalinga si Vivian dahil nasa labas na sila ng hotel. Oh, nasa ng mangingisdang yun, Manong Ruel? Bakit ang tagal niya? Tumikhim si Manong Ruel. Bakit mo siya hinahanap, Ma'am Vivian? May 10 minuto pa bago tayo magsimula sa pagbisita sa iba pang mga lugar. Wala naman, Manong Ruel. Dapat maaga siya. Hindi ba niya alam na 30 minutos pa lang bago ang napagkasunduan ay dapat naririto na siya? Tumikhim muli si Manong Ruel at nalilitong tiningnan si Vivian. Parang kailan lang ay halos bumuga na ng apoy si Vivian sa galit at halos palayasin na nito sa harap niya si Adam. Pero ngayon ay nakangiti na ito at hinahanap pa ang binata. Gusto mo ba si Adam? Marahas na napabaling si Vivian sa matanda. What? Bakit mo naman yun nasabi, Mang Ruel? Napangiwi kaagad si Manong Ruel sa bayolenteng tugon ni Vivian. Hinahanap niyo po kasi, ma'am. Yak! Pwede ba, Manong? Hindi kagwapuhan nga yung Adam na yun eh. Isa pa, pihikan ako sa pagkain. Hindi po pwedeng isda lang laging kakainin ko, no? Umirap pa si Vivian. Mabait naman si Adam, ma'am. At saka marami rin nagkakagusto riyan dito. Matipuno at makaisig din kasi. Kapag mas nakilala mo na siya. Stop it already, Manong. Hindi ko siya gusto. Period.
At mas lalong wala akong plano na kilalanin pa siya. Gusto mo ba talagang mawalan ng trabaho, Manong? Maarting sinapon ni Vivian ng noo na tila ba nai-stress na sa tanong ni Manong Ruel. At maarting nagpaypay ng sarili gamit ang mamahaling pamaypay. Mananahimik na po. Magandang umaga sa inyo. Nabuti naman at dumating ka na. You're late. Hindi ako late, ma'am. Sadyang maaga ka lang po. Ba't dumedepensa pa? Sana mas naging maaga ka. Hindi na mauulit. Maarting umirap si Vivian at mabilis na sumakay sa van. Binuksan niya ang bintana para dungawin si Manong Ruel at Adam na nasa labas pa. Oh, ano na? Sasakay ba kayo o hindi? O baka naman gusto niyong ako pa magmaneho nitong van? Nataranta namang sumakay si Manong Ruel sa van. Akmang sasakay na rin sana si Adam nang magsalita si Vivian bago pa mabuksan ng binata ang pinto. Hep, saan ka pupunta? Kunot ang noo ni Adam na tiningnan si Vivian. Sasakay? Nope. Nakita mo yon? Tinuro ni Vivian ang kinatatayuan niya kanina at nandoon ang 3 malalaking bag ni Vivian. Dalhin mo yon lahat. Kailangan kong mga yan. Umigting ang panga ni Adam. Alam niyang nananadya ang dalaga. Sa halip na magreklamo, ay tinungo kaagad ito ni Adam para kunin kahit mabibigat ang mga ito. Nako, tulungan ko na lang si Adam, ma'am. Huwag mong susubukan, Manong Ruel. Siya dapat ang mabuhat sa mga yan. Naaawang tiningnan ni Manong Ruel si Adam na papalapit dala-dala ang mga bag. Ano po bang laman ng mga yan? Gumisi si Vivian nang nakakaloko. Wala naman, Manong. Importanteng bagay lang. Nakangisi ng matagumpay si Vivian nang sumakay na sa passenger seat si Adam na kahit naiinis ay kalmado pa rin ang ekspresyon sa muka. Nailagay na ni Adam ang mga bag sa likod ng van kaya naman tumulak na kaagad sila. At kagaya nga ng plano ni Vivian ay pinadala niya kay Adam ang mga bag kahit saan man sila magpunta. At hindi niya pinapatulong si Manong Ruel. Tahimik na nagpasalamat si Adam dahil 2 lugar lamang ang pinuntahan nila. Kinagabihan niyon ay bumalik na sila sa hotel. Habang paakyat na sila sa silid ni Vivian, ay hindi maiwasang makuryoso ni Adam kung ano ba ang laman ng bag. Kaya siya sa kanyang kagustuhang malaman kung ano ang laman nito, ay binuksan niya. Naibagsak ni Adam ang bag nang makita ang laman. Napabaling si Vivian kay Adam na ngayon ay wala ng ekspresyon ang muka. Humalukip-kip si Vivian at tiningnan ang bag na bumagsak at nakabukas ito. Nakakita ang lamang mga bato. What now? Umangat ang tingin ni Adam kay Vivian at tumatagis ang bagang. Sinadya mo ba to? Bagamat mahinahon ang tinig ni Adam, ay ramdam naman ni Vivian ang diin sa bawat salita nito. Ngunit imbes na matakot, ay tinaasan pa ni Vivian ng kilay si Adam. Oh, bakit? Ang sabi mo, mahalaga ang laman ng mga bag na to. Huwag mo kong sisigawan, Adam. Binuhat ko ng walang pagreklamo ang mga bag na yan. Sa pag-aakalang importante sa iyong nasa loob niyan. Tapos bato lang. Ano naman kung importante sa akin ang mga bato na yan? Papaklang umisi si Adam at umiling-iling. Pinapahirapan mo talaga ako, no? Paunti-unting nakaramdam si Vivian ng guilt, pero pinanatili niya ang matatag na itsura. Bakit? Pagod ka na ba? Ayos lang. Sabihin mo lang, Adam. Mabilis akong kausap. May pagbabanta ang tinig ni Vivian. Umiling si Adam at dismayado sa dalaga. Parang nanliit naman si Vivian pero hindi niya ito ipinakita. Walang imik na binalik ni Adam ang mga bag sa silid ni Vivian at mabilis na umalis. Napahagat ang dalaga sa kanyang pang-ibabang labi. Iya, lumagpas ka ata sa linya. Mahinahon man ang boses ni Manong Ruel, ay tumatak ito kay Vivian. Totoo bang lumagpas siya sa linya? Hindi naman porke mas mababa ang antas namin sa ripunan. Ganito na lamang ang trato mo sa amin. Alam ko kung bakit matigas ang puso mo sa mga kagaya namin.
Pero sana, kahit ano bang hirap ang napagdaanan mo, ay marunong ka pa rin rumespeto at gumalang. Hindi lamang bilang empleyado, ngunit bilang tao na rin. Yun ang huling sinabi ni Manong Ruel bago siya umalis. Nang mapag-isa na si Vivian ay parang talon na nagsibagsakan ang kanyang mga luha. Siguro nga ay naging matigas na siya sa lahat ng bagay dahil sa lahat ng napagdaanan niya at dahil sa mga taong naging kasama niya. Sa oras na iyon ay naramdaman niya na mas mababa siya kaysa sa mga mahihirap. Magandang umaga po, Ma'am Vivian. Tipid na ngumiti si Vivian at tumango kay Manong Ruel. Iginala ni Vivian ang kanyang tingin sa paligid at napagtanto na wala si Adam. Gusto niyang magtanong ngunit pinigilan niya ang sarili niya. Siguro ay papunta pa lamang ito. Tayo na po, Ma'am Vivian. Kumunot ang noon ni Vivian at saka lamang napansin na may lalaki sa gilid ni Manong Ruel na hindi pamilyar sa kanya. Po, wala pa si Adam. Hindi po siya magiging tour guide natin ngayon, ma'am. Ito nga po pala si Joros. Bakit? Did he quit? Bahagyang pinagpawisan si Vivian. Kung sakali mang nag-give off na ang binata, ay mukhang masyadong nga siyang lumagpas sa linya. Hindi naman po. Hindi lang niyang araw na ito dahil may importante po kasi siyang gagawin. Anong kailangan niyang gawin, Manong? Mas importante ba sa trabaho niya? Kinamot ni Manong Ruel ang kanyang ulo. Nagpapaanak po siya ng baka. Pero wag ka na mag-alala, ma'am. Babalik din naman siya bukas. Saka sinabihan niya na rin si Joros sa mga lugar na pupuntahan natin. Dito rin nakatira si Joros kaya marami rin siyang alam sa lugar na ito, ma'am. Hindi na umimik pa si Vivian. Pumasok na lamang sila sa van at sinimulan na ang tour para sa ibang lokasyon na kailangan nilang puntahan. Tila nawalan ng gana si Vivian dahil sa hindi pagsulpot ni Adam sa araw na iyon at ginusto niya kaagad na tapusin ang lahat. Kaya hindi niya pinahirapan si Joros at nakisama na lamang dito. Kumain muna tayo, ma'am. May bago niluto ang chef ng hotel ngayong araw. Sasagot pa sana si Vivian para tumanggi kay Joros nang mapansin niya si Adam. May kasama itong babae na nakilala niya kaagad bilang si Ana, ang isa sa mga staff ng hotel. Sige, nagugutom na rin ako eh. Ikaw ba, Manong? Sumama ka na rin sa aming kumain. Mauna na lang kayo, ma'am. Kailangan ko pang i-check yung van. Dahil sa sinabi ni Manong Ruel, ay hindi na ito pinilit pa ni Vivian. Kaagad na naglakad sina Joros at Vivian papuntang restaurant area ng hotel. Upo ka, ma'am. Kuha lang ako ng menu para maka-order ka. Salamat. Tila nakita ni Joros ang langit na bumukas dahil sa sinabing iyon ni Vivian. Ngiting-ngiti tuloy na naglakad si Joros sa punta sa counter at nadaanan niya pa sina Adam at Ana na nasa iisang lamesa. Fake news ka, Ana. Ang sabi mo masamang ugali ni Ma'am Vivian. Pero kanino ko pa siyang kasama at hindi niya ako nasigawan kahit isang beses. Ang bait-bait pa nga niya parang anghel. Nagulat si Ana. Nung mga oras na iyon, ay titig na titig kay Adam. Baka pakitang tao lang. Nagsalubong pa ang kilay ni Ana na siyang ikinailing-iling ni Joros. Tapos na kayo? Oo, kanina pa, Adam. Mabilis nga natapos eh. Winarningan ako ni Manong Ruel kasi baka raw mainit ang ulo ni Ma'am Vivian. Pero hindi naman. Ang bilis nga niyang kausap. Inaya ko siyang kumain at pumayag naman kaagad. Ngayon ay pati kilay ni Adam ay nagsalubong na. Sige, kunan ko muna si Ma'am Vivian ng menu para maka-order na siya. Tinapik pa ni Joros ang balikat ni Adam. Pasipol-sipol na kumuha si Joros ng menu pero nagulat siya nang pagbalik niya sa mesa ni na Vivian ay hindi na lang ang babae ang naroon. Nandoon din sina Adam at Ana. Bahagya pa nga nakasimangot si Ana na tila hindi nagustuhan ang nangyayari. Nandito na rin naman tayo sa iisang lugar. Magsama na lang tayo. Mas maganda yung mas marami. Hindi ba, ma'am? Palipat-lipat ang tingin ni Joros kina Adam at Vivian. Hindi niya maintindihan ang biglaang nangyayari. Alam ni Vivian, kahit hindi siya mag-angat ng tingin, na nakatingin sa kanya sa mga oras na yun si Adam.
Hindi nga lang alam ni Vivian kung masama ba ang tingin nito sa kanya o ano. Ito ma'am, at magtubig ko oh. Paniguradong napagod ka sa naging biyahe kanina. Thanks. Juice ma'am, gusto mo? Maraming flavors ng juice rito sa hotel. O baka gusto mo ng shakes ma'am? Gusto ko ng orange juice, Joros. Lahat ay napatingin kay Adam dahil sa biglaang sinabi nito. Bakit? Hindi pa nagtatanong ka dahil balak mo mag-order. Kulan mo na rin ako. Ikaw Ana, anong gusto mo? Ang kaninang simbakol na pagmumukha ni Ana ay biglaang lumiwanag dahil sa sinabing iyon ni Adam. Pero bago pa makapagsalita si Ana, ay naunan na si Vivian na noong mga oras na iyon ay hindi na nakayanan pa ang nagaganap sa paligid niya. I'm not hungry anymore. Kayo na lang ang kumain. Mauna na ako. Pero nang-order na ako, ma'am. Just put it in my tab. Ako nang bahalang magbayad sa kakainin ninyo. Hindi na hinayaan ni Vivian na makapagsalita ulit si Joros at tumalikod na kaagad sa kanya. Kita mo na, Joros? Ang bastos niya. Yun bang sinasabi mo na mabait? Baka sumama lang ang pakiramdam niya. Kanina pa nga siyang tahimik sa biyahe. At mukha ring malungkot. Umismid lang si Ana dahil sa pagdepensa ni Joros kay Vivian. Mabilis na napaangat si Ana ng tingin sa biglaang pagtayo ni Adam. Saan ka pupunta, Adam? Kakain pa tayo, hindi ba? Babalik ako sa farm. I-check ko lang kung kamusta na yung bagong panganak na baka. Wala nang nagawa pa si Ana nang maglakad si Adam palayo. Kainis naman. Ang ganda na sana ng araw ko eh. Pagkatapos ng sinabi ni Ana, ay tumayo ito at umalis na rin. Dahilan para maiwan si Joros. Ano ba nangyayari sa kanila? Paano yung in-order nilang pagkain? Ay naku, bahala sila. Ako na lang nakakain ng lahat. Di naman ako magbabayad eh. Nagkibit balikat pa ito at napailing-iling na lang. Naglalakad si Vivian sa gilid ng dalampasigan. Habang tanaw-tanaw niya ang malawak na karagadan. Walang lakad si Vivian sa araw na iyon. Noong una, ay ayaw ni Vivian na magpahinga o magpahangin man lang dahil gusto niyang umalis na kaagad sa islang iyon. Pero dahil sa nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Adam, ay biglang nagbago ang isipan niya. Oh, Adam, mangingisda ka ba ngayong araw? Oo. Naging abala kasi ako nitong nakaraang araw kaya hindi ko masyadong nagawa. Kaya bala ko mangisda ngayon. Dahil ba sa magandang guest sa hotel iyo? Nako, nakita ko ang babaeng iyon. Sobrang ganda nga, parang manika. Tama. Kung may anak lang akong lalaki, ipapakilala ko kaagad sa guest na yon. Malay mo't magkamabutihan sila. Malabo yan mga manong. Abala yun sa trabaho niya at focus din dun. Kaya baka hindi rin niya ma-entertain ang mga lalaking may gusto sa kanya. Nagulat si Vivian sa narinig. Akala niya isisiraan siya ni Adam, na kesyo matapobre siya at masama ang ugali. Pero hindi niya inaasahan ang rason na sinabi nito. Nang mawala na ang dalawang mangingisda na nakikipag-usap kay Adam, ay saka na lumapit si Vivian sa binata na ngayon ay inaayos ang lambat na gagamitin nito. Hi! Mabilis na napalingon si Adam kay Vivian. Baka sa mukha ni Adam ang gulat nang makita ang dalaga. Anong ginagawa mo rito, ma'am? Maraming mga mangingisda rito at may balansa rin. Baka masok ka lang. Sabi kasi ni Manong Ruel na maglakad-lakad daw ako at magpahinga muna. Kaya naisip ko lang na gawin din. Since busy ka ata at hindi mo na kami masasamahan sa tour. Hindi mo na ako kailangan doon, ma'am. Kasama mo naman si Joros, hindi ba? Magaling din yun. Napakurap-kurap si Vivian. Hindi niya alam kung bakit tila tunog sarkastiko ang sinabing iyon ni Adam. Galit ka pa rin ba? Dahil ba sa ginawa ko nung una? Ayos na yun, ma'am. Importante naman sa inyo ang batong yun, hindi ba? Yeah, right. He is really mad. At bakit ba kasi hindi masabi-sabi ni Vivian ang salitang sorry? Gustong sabunutan ng dalaga ang sarili niya. Nataranta lalo si Vivian
nang magsimula na si Adam sa pagtulak sa bangka. Pwede bang sumama? Ano? Gusto kong sumama sa'yo na mangisda. Kung, kung ayos lang sa'yo. Sa isang iglap ay nasa karagatan na si Vivian, lulan ng isang bangka, habang kasama si Adam. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Gusto lang naman niyang sumama dahil baka kausapin na siya ni Adam. Pero ilang minuto silang naroon, pero hindi pa rin nagsalita ang binata. Bakit ganun ang tingin mo sa lahat? Nabuhayan ang loob si Vivian nang sa wakas ay umimik na si Adam. Anong ibig mo sabihin? Mababa ang tingin mo sa iba. Ang ibig ko sabihin, bata pobre ka. Kahit naman mahirap lang kami, hindi naman kami nagnanakaw para magkapera. Maayos ang ginagawa naming hanap buhay. Kaya kung bakit tingnan mo kami, para bang insekto kami na gustong-gusto mong apakan. Napakurap-kurap si Vivian. Naiintindihan kong galit mo. Talaga rin namang hindi nakakatawa ang naging biro namin sa'yo. Pero ang hindi ko maintindihan ay bakit ang dali lang sa'yo para magbitaw ng salita na tila ba wala kang mawawasak na ibang tao. Sa pool kay Vivian nang sinabing iyon ni Adam. Umalpas sa labi niya ang isang ngiti. Ngunit nagulat si Adam dahil sa pag-angat niya ng tingin sa mga mata nito ay punong-puno ng kalungkutan ang mga iyon. Sa tingin mo ba, may kulang sa akin? Bakit akong tinatanong mo yan? Dahil sa tingin ko ay mayroon. Alam mo ba na lumaki ako nakukuha kong lahat? Lahat ng gusto ko nakukuha ko sa isang pitik ko lang. Dahil yun, naulila ako ng maaga. At ang nagpakalaki sa akin ay ang mga tito-tita ko. Ganito rin sila makisama sa lahat. Kaya akala ko na ayos lang na maging ganito ako. Binigay nila sa akin lahat ng bagay sa mundo. Pero hindi ang pag-aaruga nila. Sanay ako na nasusunod lahat ng gusto ko. Nasanay ako na walang nagreklamo sa akin. Dahil sa takot nila. Noon wala naman sa akin ang mga ginagawa ko eh. Pero hindi ko maintindihan kung bakit tila pinagbagsakan ako ng malaking bato pagkatapos mong hindi sumulpot kahapon. I thought, maybe, what I did this time was really too much. But then, ngayon ko lang napagtanto na lahat-lahat ng ginawa ko noon ay sobra na. Wala lang talagang nagreklamo ni isa sa kanila sa takot na mawalan sila ng trabaho. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ni Adam ang biglang paglambot ng ekspresyon sa mukha ni Vivian. Ang sama-sama pala talaga ng ugali ko. Kung naisip mo ng mga bagay na yan, panigurado may pag-asa ka pa. Pag-asa? Sa alin? Na magbago. Naramdaman ni Vivian ang marahas na pagtibok ng puso niya pagkatapos ngumiti ni Adam sa kanya. Nasa pupa ni Vivian ang dibdib pagkatapos tumalikod ni Adam para tingnan ang lambat nito na nasa dagat na. Napakurap-kurap si Vivian pagkatapos ilagay ni Adam ang hipon na wala ng balat sa plato niya. Kumain ka na. Iatid kita sa hotel room mo pagkatapos mong kumain. Hindi ka na ba galit sa akin? Galit pa rin. Kaagad na napayako si Vivian sa narinig niyang sagot ni Adam. Pero ayoko magutom ka kaya kumain ka na. Ayun na naman ang puso ni Vivian. Lumalakas na naman ang tibok noon na tila ba nakikipagkarera sa mga kabayo. Imbes sagutin si Adam, ay nagsimula na lamang kumain si Vivian. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglang dumating ang iilang staff sa hotel. Ma'am, good doon po. Kamusta ang pakiramdam mo, ma'am? Ayos lang po ba kayo? Bakit magkasama kayo? Wala, doon na ba yun? Ang ganda nga. Kaya naman pala crush na crush mo, Joros eh. Hindi makasunod si Vivian sa pinag-uusapan ng mga ito. Isa lang ang pumasok sa isipan niya at iyon ay ang tanong ni Ana. Bawal ba tayong magsama? Natahimik ang lahat sa naging tanong ni Vivian kay Adam. Hindi naman kayo nagtatrabaho, hindi ba, ma'am? Wala pong dahilan para magsama kayo ni Adam, ma'am. Saka hindi mo naman po binabayaran ng oras niya, ma'am.
Sobrang diin ng bawat salitang sinabi ni Ana na kahit sino ay mahahalatang may tinatago itong inis kay Vivian. Babayaran ko siya kung ganun. 5,000 per hour. Hindi lang si Ana ang nagulat, kundi ang lahat. Pati na rin si Adam dahil sa sagot ni Vivian. Akala ng binata ay gagamit na naman ng dalaga ng mga salitang makakapanakit ng iba. Pero hindi niya inaasahan ang naging sagot nito. Hindi napigilan ni Adam ang sarili na matawa. Gutom lang yan, ma'am. Sa susunod, magdadala ako ng mga kain mo para hindi ka mangutom habang nangingisda ako. Pwede akong sumama sa'yo ulit na mangisda? Ano? Sumama siya sa'yo, Adam? Hindi ba't sabi mo nun ayaw mo magpasama sa pangingisda dahil naaalibadbaran ka? Bakit naman siya maaalibadbaran sa akin? Ang ganda-ganda ko. Pikit matang nasa po ni Adam ang kanyang noo, kasabay ng pagyuko niya para itago ang kanyang ngiti. May ngiti sa labi na lumabas si Vivian sa kanyang hotel room. Ang plano ni Vivian noon na umuwi agad ay na-delay dahil sa biglaang paglalapit nila ni Adam. Kung noon ay inis na inis siya kay Adam, ngayon naman ay hindi niya matagalan ng araw na hindi ito nakikita. Ang saya mo ngayon, mama. Mangingisda ba ho ulit kayo ni Adam ngayon? Hindi, Manong, pero may lakad kaming dalawa. Hindi mo rin po kami kailangan samahan. Gawin mo na lang po yung gusto mo ngayong araw. At kung may gusto ka hong gawin dito sa hotel, gawin mo. Just put it in my tab. Napailing-iling si Manong Ruel dahil sa biglaang pagbabago ng ugali ni Vivian. Pero hindi maikakaala na masaya siya dahil sa nakakita. At nang lumipas ang mga sandali, Akala ko ba gusto mo mag-shopping? hindi ko naisip ang ganitong klase ng pagsha-shopping. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa lugar na to, Adam. Pinigilan ni Adam ang mangiti dahil tila paslit na nawawala si Vivian. Nakakapit din ito sa dulo ng manggas ng kanyang damit. Gusto kasi ni Vivian na bilhan ng mga gamit o pagkain ng mga staff sa hotel na nasungitan niya bilang paghingi na rin ng tawad. Balak din ni Vivian na bilhan si Manong Ruel kaya sinamahan siya ni Adam. Dito kami bumibili ng mga ginagamit namin. Tiyanggi ang tawag sa ganito. Mga pagkain ng nandito. At sa gilid nito ay naroon ang tinatawag na mini divisoria ng Isla del Real. May mga gamit doon. Baka may magustuhan ka. Masyadong maraming mga tao. And they are all... Natigilan si Adam. Kaagad na naintindihan ng binata ang gustong ipahiwatig ni Vivian. Kahit mahihirap lang ang narito, marangal naman sila. Wala silang gagawin sa'yo, ma'am. Saka nandito naman ako, hindi ba? Napakurap-kurap si Vivian sa sinabing iyon ni Adam. Nang kumalma siya, ay kaagad silang nagsimula. May ngiti na kapaskil sa labi niya kada may pinupuntahan sila ng binata ng mga tindahan. Kung ano-ano na lang din ang pinulot ni Vivian na sa tingin niya ay magugustuhan ng mga taong bibigyan niya. Ikaw, anong gusto mo? Ibilhan kita. Ayos na sa akin, nakasama kita, ma'am. Baliw. Pagkatapos ng sinabi ay natawa si Vivian. Pero ang kulay sa mukha ng dalaga ay nabura pagkatapos niyang makakita ng babaeng tila paparating sa kanila. May takip ito sa mukha at nang tumakbo ito ay kaagad na napatali si Vivian. Ayos ka lang ba? Ano nangyari? Bumalik na tayo sa hotel. Kaagad na sinunod ni Adam ang gusto ng dalaga. Takot na takot si Vivian at nanginginig pa. Hindi inaasahan ni Adam ang nasaksihan niya. Pasensya ka na, Adam. Sa ngayon ay pwede mo bang samahan muna si ma'am? Ikukuha ko lang siya ng paborito niyang inumin at pagkain para kumalma siya. Naiwan si Adam na kasama si Vivian sa kwarto nito. Hey. Mabilis na kumunot ang noo ni Adam nang mapapitlag si Vivian. Nakahinga lamang si Vivian ng maluwag pagkatapos makitang si Adam iyon. I'm sorry. I ruined our date. Nagulat si Adam sa sinabi ng dalaga pero kalaunan ay napangiti. Hindi ko naman alam, ma'am, na date na pala yun. Di mo man lang sinabi. What? We are together kaya? Tayo lang dalawa. At maski si Manong hindi ko sinama.
Ano ba bang ibang tawag dun? Oo na, ma'am. Nag-date na tayong dalawa. Pero seryoso, Vivian. Ano nangyari kanina? Bakit takot ka? Napakurap-kurap si Vivian. Alam niyang seryoso na si Adam dahil tinawag na nito ang pangalan niya. Palaging mamang tawag nito sa kanya kahit na nagkakamabutihan na sila at ngayon lang ito nabago. Naalala mo ba na ayaw ko sa mga mahihirap? Hindi lang naman yun dahil sa mga tita at tito ko na mata pobre. Dahil yun sa karanasan ko noon. Huminga si Vivian ng malalim. 12 years old ako nung nagkaroon ng bagong yaya sa mansyon namin. Dahil ulila at walang gaanong makausap, naging malapit ako sa kanya. I trusted her. Siya palagi yung kasama ko dahil hindi naman ako maalagaan na tito at tita. Hanggang sa nakidnap ako. Dahil yun sa yaya ko. Pinasok niya pala ang mansyon para magnakaw sana. But then, she saw me as an opportunity. Kapalit ng buhay ko ay napakalaking pera. Baka sa mukha ni Vivian ang sakit dahil sa nangyaring pagtatraidor sa kanya. Hindi ko na makita pang mga mahirap noon bilang mga taong marangal. Naligtas ako nung araw na nakuha ko. Pero nasira naman ang pagtingin ko sa iba. Sa isip ko, mas mabuti pang maging masahol ang ugali ko kesa magawa nila akong lapitan at traidoron ulit. I'm scared, Adam. Sa isang iglap ay nakakulong na si Vivian sa loob ng bisig ni Adam. Hindi pinakawalan ng binata ang dalaga hanggang sa umiyak ito. Umiyak ka lang. Hindi kita iiwan. Nang makarinig ng katok sa pinto, ay excited na napatayo si Vivian sa kinauupuan niyang sofa. May plano sila ni Adam sa araw na iyon na mamasyal. Hindi pa officially na sila, pero ramdam naman ni Vivian na gusto siya ng binata. Tita? Tito? Gulat ang pumaskil sa mukha ni Vivian dahil sa pagbukas niya ng pinto ay ang tito at tita niya ang bumungad. Mabuti naman at naalala mo pa pala kami, Vivian. Ilang linggo ka nang narito sa isla at oras na para umuwi ka. What? Pero hindi pa ako tapos sa ginagawa ko, tita. Hindi tapos sa ginagawa o sa lalaki mo. Kung hindi lang namin chinek kay Manong Ruel kung ano nangyayari sa rito, ay hindi namin malalaman na nakikipagmabutihan ka na pala sa mahirap na tao. A fisherman. For goodness sake, iha. Pumili ka naman ang mas maayos na lalaki. Wala kayong karapatan na siraan si Adam, tito. He is a good man. Kahit na kailan, wala siyang ginawa sa akin na masama. Huh? A good man? Baka nakakalimutan mo na nangyari sa iyo noon, Vivian. Huwag mong hintayin na ulit na mangyari pa yon. Mabilis na nagsalubong ang kilay ni Vivian. Adam is different, tita. And I like him. Siya ang gusto ko. Sa gulat ni Vivian ay hinila siya ng kanyang tito Deo. Wala kaming pakikusing ng gusto mo. Hindi ka magpapakasal sa isang mangingisda lang, Vivian. Uuwi na tayo at magpapakasal ka sa lalaking gusto namin para sa'yo. Nang pumiglas si Vivian sa kanyang tito, pero nang mabitawan siya nito, ay may mga dumating na gwardya. Ito ang humawak kay Vivian at sa pagkakataong iyon ay wala na siyang naging kawala. Pasensya ka na, Adam. Akala ko ay kapag narinig ng tito at tita ni Ma'am Vivian ang pagbabago nito, ay matutuwa sila kaya nagkwento kita sa kanila. Pero hindi ko inaasahan na sa pilitan nilang iuuwi si Ma'am dahil sa nangyari. Tinanggal na rin nila ako sa trabaho, kaya hindi ko na malapitan pa si Ma'am. Pala kaya nilang ipakasal si Ma'am Vivian sa mayamang lalaki. Hindi ba ganun yun? Ay nako, kaya naman pala ganun si Ma'am kasi matapobre rin ang mga nagpalaki sa kanya. Baka dapat lang naman yun. Saka masyadong malayong agwat ng bundo ni na Adam at ng Ma'am na yun. Kahit pag gusto nilang isa't isa, may tutol naman. Saka marami namang babae sa paligid. Eh ano naman kung may ibang babae sa paligid? Eh kung si Ma'am Vivian lang ang gusto ni Adam. Saka anong paki ni Adam sa agwat? Eh di tawirin.
Sinamaan lang ni Ana si Joros ng tingin. Si Joros naman na tinuring ni Vivian bilang kaibigan ay umismid lang sa kasamahan. OMG! May news sa social media about kay Ma'am Vivian. Look, ikakasal na siya oh! Lahat ay napasilip sa cellphone na hawak ni Rhea dahil sa sinabi nito. Nang makita iyon ni Adam ay mabilis siyang tumalikod. Hinding-hindi niya hahayaan na makasal si Vivian sa lalaking hindi nito gusto. Nakasimangot ang mukhang bumaba si Vivian sa kanilang sasakyan. Stop frowning! Nasa loob na magiging kabiyak mo. Isipin mo na makakatulong ito sa kumpanya natin. Anak ng kasosyo namin si Clark Diaz kaya umayos ka. He is rich, Vivian. Hindi tulad ng lalaki na mangingisda lang. At least, hindi masamang ugali ng lalaki ko. Wala rin siyang bisyo. Nang samaan si Vivian ng tingin ng kanyang tita, ay tinaasan niya lang ito ng kilay. Totoo naman ang sinabi niya. Mayaman nga ang Clark Diaz na sinasabi ng kanyang tita at tito. Pero sigurol ito at maraming bisyo sa buhay. Wala kang takas sa bagay na ito, Vivian. Nakaanunsyo na ang magiging kasal ninyo. Kapag hindi natuloy ang kasal, ay hindi naman si Clark Diaz ang masisira, kundi ikaw dahil ikaw ang babae sa inyong dalawa. Napilitan si Vivian na maglakad papasok sa isang magarang 5-star restaurant. Kaagad silang nakarating sa mesa kung saan naroon si Clark Diaz kasama ang ama nito. Ang gandang bata talaga ng pamangkin mong ito, Lucille. Masaya kami dahil kami ang napili ninyong pamilya para sa kasal na ito. You are too humble, Mr. Diaz. Siyempre at kayong pipiliin namin. Alam na alam namin kung gaano kayo kaimportante sa kumpanya. Gustong umiwi ni Vivian sa narinig niya. Mas lalong gustong umiwi ni Vivian dahil sa pagtitig ni Clark Diaz sa kanya. Tapos na ba? Pwede na ba akong pumunta sa kumpanya ko? Manners, Vivian. Kausapin mo na lang ang groom mo. I don't think stealing my woman is the right thing to do, Mrs. Cuevas. Napasinghap si Vivian sa nakita niya. Gone was the simple shirt and jeans that Adam would always wear. Napalitan iyon ng mamahaling suit at napansin pa agad ni Vivian ng isang Rolex watch sa pulsuhan ni Adam na siyang gumulantang sa buo niyang pagkatao. You are here. At ano nangyari? Mabilis na tumayo si Vivian sa kinauupuan niya para lapitan si Adam. Kaagad namang hinapit ng binata papalapit si Vivian na nagulat sa galaw na iyon ni Adam. Sa pag-aakala ko, ay akong gusto mo, ma'am. Kaya syempre nandito ako. Bakit? Gusto mo rin bang magpakasal sa lalaking yan? Of course not. Anong kasal? Sabi mo nga ikaw ang gusto ko. Kaya kung may papakasalan man ako, ikaw yun. Pero ano nga kasing ginagawa mo rito? At ano tong suot mo? Saan mo nakuha to? Mahal to Hiniram mo? These are all mine. Laglag ang panga ni Vivian sa naging sagot ni Adam sa kanya. Paano ka nakabili nito? Sa pangingisda mo? Ganun na ba kamahal ang mga isda ngayon? Silly. Of course not. Nangingiting pinindot ni Adam ang tungki ng ilong ni Vivian. Let me introduce myself to you. Once again. Ako si Adam. Adam Zibel. The company owner of Zibel Incorporation. Isa rin ako sa naglalaking investor sa kumpanya ng mga kamag-anak mo, Miss Cuevas. At sa mga oras na to, pinull out ko na lahat ng investment ko. It will definitely go bankrupt after a few days of making it suffer. What? This is a reminder, ma'am, na hindi mo kailangang ikulong ang sarili mo sa loob ng palad nila. You are free to do anything you want. Di mo kailangang magkontrol sa kanila. Bulong lamang ang mga sinabing iyon ni Adam. Sapat lang na si Vivian ang nakarinig. He is the fisherman! Napalingon si Vivian sa kanyang tiyahin dahil sa naging sigaw nito. Hindi lang siya mangingisda, tita. Siya ang lalaking gusto kong pakasalan. Nababalo ka na ba, Vivian? That man is nothing. Mangingisda lang ang taong iyan.
May mamahalin nga siyang damit na suot. Pero hindi magbabago ang katotohanan na mahirap lang siya. So what? Hindi ko nagustuhan si Adam dahil sa kung anong estado niya sa buhay. I don't care about anything. I want him. Kaya pasensya na pero hindi ako magpapasakal sa kahit sinong gusto niyo para sa akin. At simula ngayon, hindi ko na kayo kailangan pa sa buhay ko. I don't need you to control me. Kaya ko ng sarili ko. Nababaliw ka na. Hindi ka aalis dito. You will stay and marry Clark. She said no. Pasensya na, Mrs. Cuevas. Pero ngayon handa na siyang lumaban pabalik sa inyo. At wala nang dahilan pa para manatili kami. Kung gusto niyo siyang kausapin, ay tawagan yung sekretaryo ko. He'll talk to you. Iismid pa lang sana si Lucille at sasabihin na paano nagkaroon ng sekretary ang isang mangingisda lang. Pero sa pagkagulat ni Lucille, ay may ibinigay na calling card si Adam sa kanya na kulay ginto. Nang mabasa ni Lucille ang pangalang naroon, ay nanghina siya ng sobra at hindi na napigilan sina Adam at Vivian na umalis. What the hell just happened? Sinong lalaking iyon? He is one of the richest bachelors in the Philippines. At isa siya sa mga investor ng kumpanya namin. Kilalang kilala kong apelyidong iyon. Adam Zubel. Oh gosh! Anong kaguluhan itong napasok natin? Kahit ang ama ni Clark Diaz noong oras na iyon ay nanghina sa nalaman niya. Titig na titig si Vivian sa pagmumukha ni Adam. Lulan sila ng isang magarang sasakyan at si Adam ang nagmamaneho noon. I'm still shocked. Akala ko maikakasal niya ako sa iba tapos dumating ka. Mukha kang Prince Charming at knight in shining armor sa bigla mong pagdating. At akala ko mangisda ka lang talaga. Natawa si Adam. Ang mata ay nakatuon pa rin sa kalsada. I am. Well, yun ang pagkakakilala sa akin ng lahat sa Isla del Real. Hindi alam ng lahat ang totoong katauhan ko ron. I was actually there to monitor my resort and to check my employees. So, sa'yo yung resort na yun? Yung tinutuluyan ko? So, hindi mo kaibigan yung may-ari dahil ikaw ang totoong may-ari nun? Well, yes. Ipinagkalat ko lang ng kaibigan kong may-ari para hindi sila magduda sa katauhan ko. Taon-taon kong ginagawa monitoring sa iba't ibang properties. At sa taong ito ay ang resort ko sa Isla del Real ang napili ko. Tago rin ang pagmumukha ko sa social media. At tanging apelyido ko lang ang alam ng lahat. Kaya hindi ako nahirapang manatili ron. Pero sa tingin ko, magiging paborito ko ng lugar na yun. Napakurap-kurap si Vivian. Nang bahagya siyang lingonin ni Adam at bigyan ng ngiti, ay iyon naman ang puso niyang nakikipagkarera. Dahil yan sa'yo, ma'am. Sino mag-aakala na matatagpuan kita ron? Buti na lang pala at doon ko napiling mag-monitor sa taong ito. You expose your identity because of me. Hindi naman ako ganun ka-importante, Adam. Importante ka sa akin, Vivian. You are, after all, the woman I wanted to marry. Natameme si Vivian sa sinabing iyon ni Adam. Pero sa huli ay isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Vivian dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa buhay niya. Paano at ang mangingisdang nilait-lait niya ay mas mayaman pa pala sa kanya. Lumipas ang 6 na taon ay nagpakasal si Adam at Vivian ng simple at pribadong kasal lamang. Umawang ang labi ni Vivian habang titig na titig sa asawa na inaayos ng lambat na gusto nitong itapon sa dagat. Napalunok pa si Vivian dahil walang t-shirt na suot si Adam, kaya kitang-kita ang biceps at ang abs nito. Hon, pagkatapos natin dito, pumalik na tayo at baka hinahanap na tayo ni Ace. Tila walang narinig si Vivian nang ngumiti pa. Kulang na lang ay maglaway ito dahil sa nakikita. Mas lalong nagdingningning ang mga mata niya dahil sa pawis na lumalandas sa katawan ng asawa. Ang sarap nga naman. Thank you Lord sa agahan. Ayos ka lang ba? Nang lingunin ni Adam bigla ang asawa, ay doon lang ito natauhan. Kaagad na kumurap-kurap si Vivian. Ang pisngi ay bahagyang namumula. 6 na taon na rin simula nang ikasal sila,
pero tila bagong kasal lang ang dalawa dahil sa inaakto ng mga ito. Masarap ba yung tinitingnan mo, hon? Masarap nga. Hindi mo naman sinabi, Mr. Fisherman, na ibang isda pa lang lalambatin ko dito. Napahalakhak si Adam sa sagot ng asawa. Palaging ganoon si Vivian kapag nangingisda sila. Kaya tulad ng palaging nangyayari, ay nauwi na naman sa halikan ang dalawa. Sabi ko umuwi tayo pagkatapos natin dahil baka hinahanap na tayo ni Ace. Matanda na si Mang Ruel para bantayan ng makulit na yun. Don't worry too much. Kinuntsaba ko si Joros. Sabi ko, samahan niya si Mang Ruel. Nagbago na si Vivian. Hindi na ito matapobre pa. At naging matalik na kaibigan pa nito si Joros at ilang staff sa hotel na pagmamay-ari ni Adam. Kung ganun, mamaya na tayo umuwi. At may kailangan pa akong sisirin. Isang hagik-hik ang siyang kumawala kay Vivian nang muling bumaba ang mukha ni Adam upang halikan siya. Naging abala ang dalawa dahilan para matagalan sila bago makauwi. Nang dumaong na ang maliit na bangkang ginamit nila sa daungan, ay naroon na si Manong Ruel, kasama si Joros at ang 5 taong gulang na anak ni na Vivian at Adam na si Ace. Baby ko, do you miss mommy? Tagal, mommy. Sorry, bud. Sinisid ko pa mommy mo eh. Adam! Napuno ng tawanan ang buong paligid pagkatapos ng sigaw na iyon ni Vivian. Nangingiting hinapit lamang ni Adam ang asawa bago hinagkan ang gilid ng noon nito. Hinagkan din ni Adam ang noon ng anak nila na siyang bunga ng pagmamahalan nilang dalawa. Wakas,